Alright, Positive Day Gilivers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so kanina may nagtanong sa akin, sabi niya, Doc, i-vlog mo naman, ano yung negosyong patok sa lahat? So, ibig niya po sabihin, negosyong pwede sa lahat ng tao. Kahit nag-aral ka, hindi ka nag-aral, male, female, college graduate, high school graduate, or kung saan ka man, estado ng buhay, basta ikaw tao. So, patok sa'yo. Alright? So, there are two types of business na pasok dyan. Pero bago yan, announcement tayo. Seminar natin na January 20. So, sa Taiwan. So, namove po tayo ng April. Okay? So, message nyo ako doon sa nagbayad. Mag-usap po tayo. May mga na-message na po ako. And doon sa mga gusto naman ng free orientation on Forex investment, January 18, this Friday. So, nandiyan po Sir Eric sa Novotel Cubao. So, message lang po kayo sa akin. And, ang ating provincial meetup, Feb 9, nasa Quezon City ako. So, please message nyo lang po ako para meron pang slot na available. And Feb 10, nasa Bulacan ako. And Feb 15, sa Taytay Rizal. Yan. So, yan naman yung schedule natin. So, if you want to be scheduled, like Pangasinan, meron natang March. So, soon ko na lang i-announce yun. Alright, and doon sa mga gusto ng business ng Unified Product Services, yan. So, mag-message lang din po kayo sa akin. And if you want to be a reseller ng Front Row and MJ7 Turmeric, so, pwede yung magbigay sa inyo ng additional income, nasa bahay lang kayo. Okay? Alright, so, anong negosyo yung patok? Okay? Para sa lahat ng tao, kahit ikaw ay nasa bahay lang, nag-abroad o ano gusto mong umuwi dito, kaya-kaya natin itong gawin. Okay? There are two types of business na para sa ating lahat. Kahit ako, pwede ko itong gawin. Number one, yung business na run by machine. Yan. So, ito na, sinimplihan ko na lang. Pinangalanan na lang nating lahat ng negosyo na run by machine. Patok para sa lahat. So, ano ba yung mga negosyo na pinapatakbo ng mga machine? O ng mga equipments, okay? Number one na dyan, yung printing, t-shirt printing. Yan, by the way, meron na kaming t-shirt printing, Irene, ha? So, sa lahat naman gusto magpa-print dito sa Bataan, kahit Bulacan, kahit sa Region 3. So, mag-message kayo, kami na po hawak ng inyong printing. Okay, so di ba, kaya-kaya mo, like yung kapatid ko, nurse yun, ha? So, nag-training siya sa Pampanga para matutunan niya yon, okay? At yung isa, iba-vlog natin bukas, si ma'am, mga pamangkin niya, nag-aaral, pero nagkaroon ng negosyo, printing. Kaya-kaya, kasi merong machine. Natututunan mo yan, di ba? So, may mga orientation yan. Lahat naman, di ba, ginawa lang natin machine, kaya natin matutunan yan eh. So, printing, ano pa po ang pwede? Na run by machine. So, bukod sa printing, pag sinabi natin printing, kasama dyan, tarpaulin, mugs, t-shirt, cups. So, kung ano-ano pang klase ng print, okay? Pangalawa po ay, ano pa, yung mga photocopying machine, di ba? Pisonet, run by machine, kaya natin yung i-operate. And iba pang mga bagay, iba pang negosyo sa paligid mo na ginagamitan lang siya ng machine. Okay? Ang kailangan mo lang dyan, I think, mga puhunan na siguro pinakamababa dyan, 17,000. Meron naman hanggang 350,000. Why? Water refilling station is included here. Kaya lang medyo malaki po ang tawag dito, yung starting, yung puhunan, di ba? Pero ang mahalaga dito, gusto ko ma-realize natin lahat na pwede to, basta pag naisip mo yung negosyo na aided by machine or equipment, kaya mo. Walang pinipiling course, walang pinipiling profession, walang pinipiling gender or high technical skills na kailangan, hindi po. Lahat na yan ay tuturo sa atin. Okay? So, kung interesado kang mag-business using machines, ayan, mag-isip ka na, you sit down, tinan mo, again and again, ulitin natin, kung ano ang needs ng iyong community na gagamitan mo ng machine. Naisip ko yan kanina, alam nyo bakit? Kasi ang school namin kanina, naghanap kami ng magririso. Okay? So, yun. Yun naman nakita na, isip sabihin, kung malapit ka sa school, ang machine na yan, kailangan, it can be your business. Lalo sa school, ang dami nagpapaprint, di ba? Ng mga uniform, nagpapaprint ng mga IDs and everything. Okay? So, yan. Speaking of school, advertise ko na, announce ko na po So, yung miss kasi namin, meron kaming ang tawag dito, Miss Upcast, okay? So, yung miss ko po sa College of Education, ang tawag dito. So, gusto ko naman siya supportahan.
So, if you want to buy tickets, ito yung ticket niya. So, lang po Right. Okay, so kung gusto mo akong i-message ngayon, this is only 10 pesos. Gusto ko lang siyang masuportahan sa kanyang ginagawa. So, for representing our department, yan, 10 lang. So, message mo ako ngayon, pwede pong ihabol hanggang next week. And, naghanap din po kami ng sponsor sa kanya by, para special awards na pwede ibigay sa kanya ng isang, ang tawag dito, isang business. So, ba may business ka po? So, bibigyan mo lang naman siya ng product, tapos babanggitin natin ang inyong business. May bonus ka pang announcement, advertisement sa aking YouTube channel. Yan. So, kung ano man negosyo mo, by the way, mamaya may naisip akong isa. Tatawagan natin, okay? So, sinasabi ko po, if you want to advertise your business, isasama ko na doon, samantalin na natin. So, bibigyan mo lang po ng products nyo ang aking views. Okay? Message mo lang po ako. Alright, so sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga, FB account Gigi Sunga, and number ko 0939525431. Okay, so pangalawa, na negosyong patok sa lahat. Okay, kahit lang yung estado mo sa buhay, ito'y pagiging small business retailer. So mga retailers, business like sari-sari store, mini grocery, bigasan. Yan, so ayan pa yung mga example ng mga retailer. Kahit sino, walang pinipili dyan, di ba? So pwede kang, actually meron ako mga kakilala na mga tapos college graduate, pero mas pinili po nila mag-manage ng mini grocery. Walang masama, okay? So ibig sabihin, kahit ano ka, pwede mong gawin yan, di ba? So yung iba naman, may peso sa palengke, sa bahay lang nila. So retailer, kayang-kaya natin yan. So ang minimum mong puhunan po dyan, kung sa bahay ka, sari-sari stores, I think kaya ng 20,000. Kung ikaw naman magbibigasa sa bahay mo, mga 30,000. Kung ang bigasa mo naman ay nasa palengke, mga minimum of 70,000. Alright? Sa barangay na palengke po yan, sa mga hindi sa city. Sa city, medyo mahal po. Upa pa lang, mahal na yun. Okay? So, ito yung dalawa nating options. Okay? Kung gusto mong magnegosyo, okay? Sabi mo, Doc G, wala akong masyadong karanasan sa negosyo. Ito hindi masyadong komplikado. Run by machine, di ba? Hindi siya komplikado. I-orient ka lang one day, one time. Retailer, lalo walang problema, di ba? Alright? So, yan yung ating nag-stop ata. Alright, okay. So, yan lang dalawang negosyo na pwede mong pagpilian, patok sa'yo, okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW, o kahit dito sa Pilipinas. Ayan. Nasisira na po aking video. Thank you very much. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.